Welcome back sa Baku Recaps. Sa video na ito ay ikikwento ko sa inyo ang buong istorya ni Batusai mula sa 5 live-action films na may pamagat na The Beginning, Origins, Kyoto Inferno, The Legend Ends at The Final. Subscribe and enjoy! Nagsimula ang kwento sa taong 1864. Sa unang eksena ay makikita si Batusai o Kenshin Himura sa isang lugar na binihag ng Tsushima family. Ilang oras na siyang tino-torture ng mga ito. Isa sa mga samurai ang lumapit sa kanya at ginamit ni Kenshin ang pagkakataon na ito para kagatin ang tenga ng samurai at labanan ng mga bumihag sa kanya. Pagtapos ay ginaya niya si Zoro at ginamit ang kanyang bunganga para gamitin ang isang espada. Kahit na merong handicap ay nagawa pa rin ni Kenshin na isa-isang paslangin ang mga kalaban. Nang makawala siya sa pagkatali ay mas tumindi ang panganib niyang dala kaya naman ay inubos niya ang mga ito at tumakas na sa lugar. Lumipas ang ilang oras at dumating na ang Shinsengumi na pinamumunuan ni Hajime Saito para imbestigahan ang massacre na nangyari. Wala siyang duda na kagagawa nito ng mga rebelde dahil ang Tsushima family ay kakampi ng gobyerno. Inabangan naman ni Kenshin ang grupo ng mga samurai na taga-suporta rin ng gobyerno. Pagtapos ay sinugod niya ang mga ito at walang kahirap-hirap na pinagpapaslang. Kahit nasugatan ay biglang bumangon ang isa sa mga samurai na si Kiyo Soto para labanan si Kenshin. Agad siyang hiniwa at pinabagsak ni Kenshin ngunit pinipilit pa rin niyang bumangon. Ayaw niyang sumuko dahil meron siyang minamahal na fiancé at malapit na silang ikasal. Sa huling pagkakabangon ay nagawa niyang hiwain ang pisngi ni Kenshin bago siya tuluyang paslangin. Kinabukasan ay nakita niyang umiiyak ang fiancé ni Kiyo Soto ngunit hindi niya nakita ang mukha nito. Sa parehong araw ay pumunta si Kenshin sa sikretong pahingahan at kainan ng mga kasapi niyang rebelde. Pagtapos ay nag-report siya sa kanilang leader na si Kagoro at sinabing successful ang naging misyon niya. Natuwa naman si Kagoro at sinabing mag-ingat na lang sa Shinsengumi lalo na't palakas sila ng palakas. Nang umalis si Kenshin ay naalala ni Kagoro ang nakaraan kung saan nagre-recruit pa sila ng mga kasapi na gustong labanan ang gobyerno. Makikitang maraming gustong sumali sa kanilang pagre-rebelde. Kasama na si Kenshin na minaliit ng isa sa mga gustong sumali. Hinamon siya nito sa isang laban ngunit tumanggi si Kenshin. Lumapit ang isa pang leader ng mga rebelde na si Shinsaku at binigyan si Kenshin ng espada. Pagtapos ay sinabihan niya ang dalawa na maglaban. Napahiya ang mayabang na lalaki at namangha naman si Shinsaku sa pinakitang teknik ni Kenshin. Namangha rin si Kagoro kay Kenshin at simula noon ay naging interesado na siya kay Kenshin. Madalas niyang binibigyan si Kenshin ng mga assassination mission at matagumpay naman niya itong nagagawa lahat. Gayunpaman nagtataka si Kagoro kung bakit sa dami-dami ng mga pinaslang ni Kenshin ay tila ba meron pa ring natitirang kabutihan sa kanyang puso. Balik sa kasalukuyan pumunta si Kenshin sa isang bar para uminom ng alak. Habang umiinom ay naalala niya si Kiyo Soto at tila ba nakakaramdam na siya ng konsensya sa kanyang ginawa nang maisip niya na meron itong naiwang mahal sa buhay. Biglang may dumating na isang magandang babae na nagngangalang Tomoe. Umupo siya sa isang lamesa na malapit kay Kenshin. Hindi nagtagal ay lumapit ang dalawang lasing na kalalakihan at tinalok si Tomoe na makipag-alam yun na. Narindi si Kenshin sa ingay ng dalawa at sinabihan sila na lumabas na sa lugar. Hindi niya alam na bad trip ang dalawa at inabangan siya sa labas para patayin. Naramdaman ni Kenshin ang presensya ng isang asasin at sinabihan ng dalawa na umalis. Biglang sumulpot ang asasin na si Murakami at mabilisang pinaslang ang dalawa. Agad niyang inatake si Kenshin at naglaban na ang dalawa. Hindi nagtagal ang laban at mabilis na napaslang ni Kenshin si Murakami. Nang hinugot niya ang kanyang espada ay hindi niya napansin na nasa paligid lang pala si Tomoe at nasaksihan ang buong pangyayari. Naligo siya sa dugo at nahimetay dahil dito. Napilitan si Kenshin na dalhin siya sa kanilang sikretong pahingahan. Kinabukasan nakita niya si Tomoe na tumutulong na sa mga gawain sa lugar. Nagkita ang dalawa at nalaman na niya sa wakas ang pangalan ng babae. Sinabi ni Kenshin na bumalik na siya sa kanyang bahay dahil delikado ang lugar na ito. Ngunit tumanggi si Tomoe at sinabing wala na siyang bahay o pamilya na babalikan. Maya-maya ay nag-usap ang dalawa at tinanong ni Tomoe kung kaya ba siyang patayin ni Kenshin kung sakaling bunutan siya nito ng espada. Hindi nakasagot si Kenshin sa kakaibang tanong na ito. Kinagabihan nakarating na kay Kagoro ang balita tungkol sa assassination attempt ni Murakami kay Kenshin. Dahil dito ay nagsuspetsa siya na baka may traidor o espiya sa kanilang grupo. Si Kenshin naman ay sinimulan na ang kanyang bagong assassination mission para paslangin ang iba pang taga-suporta ng shogunate. Lumipas ang maraming araw na ginagawa ni Kenshin ang misyon na ito habang sinusulat naman ni Tomoe sa kanyang diary ang mga nangyayari sa kanyang buhay araw-araw. Isang gabi, naabutan ni Tomoe si Kenshin na hinuhugasan ng dugo sa kanyang mga kamay. Nilapitan niya si Kenshin at binigyan ng towel. Sa gabi-gabing paglabas niya para sa kanyang misyon ay napalapit na si Tomoe kay Kenshin. Lumipas pa ang maraming araw ay mas lalong naging close si Tomoe kay Kenshin. Kaya naman pinagsuspetsahan siya ni Kagoro at pinaimbestigahan kung siya ba ang espiya ngunit wala naman silang nakalap na ebidensya.
Sa parehong araw, binigay naman ni Arai Shako ang isang espada at sinabing para ito kay Kenshin. Kinabukasan nagpasama si Tomoe kay Kenshin sa isang nagaganap na fiesta. Nang makita niya ang kasiyahan ng mga tao ay tinanong ni Tomoe kay Kenshin kung sulit ba ang pagkitil niya ng mga buhay para sa mga rebelde. Sinabi ni Kenshin na gagawin niya ang lahat para mapabagsak ang kasalukuyang gobyerno at magkaroon ng mas payapa at maunlad na buhay ang lahat ng tao sa Japan. Samantala, nahuli ng Shinsengumi ang isang miyembro ng mga rebelde. Dumating si Saito at napag-alaman nila mula sa nabihag ang plano ng mga rebelde na sunugin ang palasyo at nakipin ang emperor ng Japan. Dahil dito, agad nilang sinimulan ng isang operation para hulihin o patayin ang lahat ng mga rebelde. Habang naglalakad ay nilapitan si Kenshin ni Izuka at sinabi na alam na ng Shinsengumi ang kanilang plano at kasalukuyan na nilang nilusob ang pinagtataguan ng mga rebelde. Nagmadaling tumakbo si Kenshin sa lugar para tulungan ang kanyang mga kasapi laban sa Shinsengumi. Ang mga Shinsengumi naman ay nakarating na sa lugar kung saan agad nilang inatake at pinaslang ang mga rebelde. Umalagang iba sa kanila at tumakas naman ang iba. Hinabol naman ng Shinsengumi captain na si Soji Okita ang mga tumakas at isa-isang pinaslang. Nang papaslanin na niya ang isa sa mga ito ay biglang dumating si Kenshin. Nagkita ang dalawa at nagsimula na ang matinding laban. Parehong magaling ang sword techniques ng dalawang samurai na ito. Sa huli ay inatake na si Soji ng kanyang sakit na tuberculosis pero pinilit pa rin niyang lumaban. Bago pa man matapos ang laban ay dumating si Saito kasama ang kanyang mga tauhan para tulungan si Soji. Bigla namang dumating ang mga kasapi ni Kenshin ngunit sinabihan siya ng mga ito na umalis na sa lugar para tulungan ang iba pang rebelde na makatakas. Sa buong gabi na ito ay nagkaroon ng matinding digmaan sa pagitan ng mga rebelde at shogunate. Lumipas ang mga sumunod na araw ay nagawa ng mga Shinsengumi na pahinain at pakontiin ang puwersa ng mga rebelde sa lugar. Walang nagawa ang mga rebelde kundi tumakbo at magtago. Maging si Kenshin ay naging mas alerto dahil kahit anong oras ay maaari siyang mahuli ng Shinsengumi. Sa isang gabi pa nga habang natutulog si Kenshin ay nilapitan siya ni Tomoe. Mabilis siyang nagising at bumunot ng kanyang espada. Nang makita niya na si Tomoe lang pala ito ay nagulat siya at humingi ng tawad. Sinagot rin niya ang tanong noon ni Tomoe kung kaya ba siyang patayin ni Kenshin kung sakaling bumunot siya ng espada. Sinabi ni Kenshin na hindi niya ito makakayanang gawin. Hindi nagtagal ay natunton na ng puwersa nila Saito ang pinataguan nila Kenshin. Nahuli nila ang ibang mga rebelde ngunit nagawa ni Kenshin na itakas si Tomoe sa lugar. Kinabukasan, nakipagkita si Kenshin kay Kagoro sa isang secret spot. Doon ay sinabi ni Kagoro kay Kenshin na magtago muna sa isang safe house hanggang sa gumanda-ganda ang sitwasyon. Nakiusap rin siya kay Tomoe na samahan si Kenshin doon para merong mag-aalaga sa kanya. Nang umalis si Kagoro ay kinumbinsi ni Kenshin si Tomoe na tanggapin na ang utos. Sinabi niya na poprotektahan niya si Tomoe sa abot ng kanyang makakaya habang sila ay nagsasama. Matapos ang mahabang lakad ay narating na nila ang safe house. Lumipas ang mga araw at nasanay na si Kenshin sa gawain bilang magsasaka. Masaya rin siya sa gawaing ito. Si Tomoe naman ay tinutulungan siya sa ibang mga gawain sa bahay. Sinabi ni Kenshin kay Tomoe na ngayon lang siya nakaramdam ng ganitong kasiyahan sa buhay. Lumipas pa ang ilang araw at binisita naman sila ni Izuka para bigyan ng pera at iba pang supplies. Pag-alis niya sa bahay nila Kenshin ay may tinungo pa siyang lugar. Hindi niya alam na nakabuntot sa kanya ang kanang kamay ni Kagoro na si Katagay. Si Izuka pala ay ang traidor at espiya na matagal na nilang tinutugis. Nagbibigay siya ng impormasyon sa grupo ng Yaminobu. Ang Yaminobu ay isa pang grupo na pinagkakatiwalaan ng shogunate at gobyerno bukod sa Shinsengumi. Doon ay nireport ni Izuka sa leader ng Yaminobu na si Tatsumi ang kinaroroonan ni Kenshin. Pabalik na sana si Katagay para i-report ang tatraidoran ni Izuka ngunit nahuli siya ng mga Yaminobu at pinaslang. Pagtapos ay binigyan naman ng misyon ni Tatsumi ang pinakabata nilang miyembro na si Inishi. Kinabukasan ay pumunta si Inishi sa bahay nila Kenshin at kinita si Tomoe na ate pala niya. Sinabi niya na nandun siya para tulungan si Tomoe para sa kanyang plano na patayin si Kenshin. Sinabi naman ni Tomoe na wala na siyang balak na ituloy ang kanyang plano dahil nga napamahal na siya kay Kenshin. Nagalit si Inishi at nag-walk out sa lugar. Sa labas ay nakasalubong niya si Kenshin na galing pa sa pamamalengke. Tinitigan niya ng masama si Kenshin at tuluyan ng umalis sa lugar. Lumabas si Tomoe at sinabi kay Kenshin na kapatid niya ang bata. Pagtapos ay inamin na ni Tomoe kay Kenshin ang buo niyang kwento. Sinabi niya na namatay ang kanilang ina nung ipanganak nito si Inishi. Sinabi rin niya na engaged pala siya noon sa isang samurai na kababata rin niya. Sa kasamaang palad ay namatay ito bago pa man matuloy ang kasal. Nakita ni Kenshin ang lungkot sa mukha ni Tomoe kaya naman ay niyakap niya ang dalaga. Pagtapos ay naghalikan sila at nauwi ang lahat sa alam yun na. Pagtapos ay nangako si Kenshin na pag napabagsak na ang gobyerno at magkaroon na ng bagong era ng kapayapaan sa Japan ay tatalikuran na niya ang pagtitil ng buhay.
Gagawin rin daw niya ang lahat para pasayahin si Tomoe habang sila ay nagsasama. Kinabukasan ay nagsulat na naman si Tomoe sa kanyang diary. Pagtapos ay kinuha niya ang isang espada at nakipagkita sa kanyang kapatid sa base ng Yaminobu. Si Tomoe pala ay nagbibigay rin ng impormasyon sa mga Yaminobu kagaya na lang ng pagdiskubre sa kahinaan ni Kenshin. Pero dahil nga napamahal na siya kay Kenshin ay mali-maling impormasyon ang binibigay niya. Pagdating ni Tomoe doon ay nagulat siya nang makita na si Tatsumi lang ang nandoon. Hindi niya alam na matagal na pala siyang hindi pinagkakatiwalaan ng Yaminobu dahil alam nilang napamahal na siya kay Kenshin. Samantala, nagising na si Kenshin at nagulat nang makitang wala doon si Tomoe. Hahanapin na sana niya ito nang biglang dumating si Izuka at sinabi sa kanya ang katotohanan na si Tomoe ay isa palang espiya. Sa una ay hindi naniwala si Kenshin ngunit nang sinabi sa kanya ni Izuka na basahin ang diary ni Tomoe ay naninig ang kanyang itlog sa kanyang natuklasan. Ang kababata at fiancé pala ni Tomoe ay walang iba kundi si Kiyo Soto, ang samurai na pinaslang niya at nagbigay rin sa kanya ng peklat. Dahil dito ay nagkaroon ng labis na kalungkutan sa loob ni Kenshin. Ang babaeng minamahal pala niya ay may binabalak na paghihiganti. Hindi niya alam na totoo pala ang pagmamahal sa kanya ni Tomoe. Pagtapos ay sinabi ni Izuka ang kinaroroonan ng Yaminobu Group kung saan matatagpuan niya si Tomoe. Na-realize naman ni Tomoe na kaya wala doon ang ibang membro ng Yaminobu ay dahil sinimulan na nila ang plano para paslangin si Kenshin. Dahil dito ay sinubukan niyang atakihin si Tatsumi ngunit madali lang siyang napabagsak nito. Si Kenshin naman ay nanghihinang naglakad papunta sa lokasyon na ito nang biglang tamaan siya ng mga pana sa katawan. Nagulat siya nang makita ang Yaminobu member na si Nakajo. Sinubukan niyang umilag sa iba pang pana nang biglang mahulog rin siya sa iba't ibang patibong na inihanda ni Nakajo para sa kanya. Nakita ni Nakajo na pabagsak na si Kenshin kaya nilapitan niya ito para tapusin ng biglang. Dahil sa surprise attack na ito ay iika-ikang naglakad si Nakajo habang unti-unting nauubusan ng dugo. Pumunta siya sa isang kuweba habang sinusundan naman siya ni Kenshin. Doon ay bigla niyang pinasabog ang isang bomba at nagkaroon ng isang pagsabog. Tinamaan si Kenshin ngunit nagawa pa rin niyang makaligtas mula dito ngunit nagkaroon si Kenshin ng panandaliang pagkabingi. Biglang dumating ang isa pang Yaminobu member na si Sumita at nilabanan si Kenshin. Hindi nagtagal at dumating pa ang isang miyembro na si Mumyoy at sinaksak si Sumita para masaksak rin si Kenshin. Pilit na nilabanan ni Kenshin ang dalawa kahit na mas masakit pa rin ang nararamdaman ng kanyang puso. Sa huli ay nagawa pa rin niyang talunin at pabagsakin ang dalawa. Naparelax na siya nang biglang detonate ni Sumita ang isang bomba at nagkaroon na naman ng pagsabog. Sa pagsabog na ito ay pansamantalang nabulag si Kenshin at napilitan rin siyang gamitin ang lagayan ng kanyang espada bilang tungkod. Agad pinuntahan ni Tatsumi ang nanhihinang si Kenshin. Sobrang kampante niya dahil walang makita at marinig si Kenshin. Nagawa niyang hiwa-hiwain si Kenshin na hirap sanggain ang mga ito. Sinubukan rin niyang umatake ngunit dahil na walang makita ay madali itong napipigilan at naiiwasan ni Tatsumi. Nakita ni Tomoe ang paghihirap ni Kenshin kaya pinilit niyang gumapang at bumangon para tumulong. Pinakiramdaman ni Kenshin ang kinaroroonan ni Tatsumi. Sinadya niyang magpahiwa sa balikat at dahil dito ay nalaman na niyang nasa harap lang ang kalaban. Dahil dito ay sinubukan na ni Tatsumi na tapusin si Kenshin. Bago ito mangyari ay ginamit ni Kenshin ang buo niyang lakas ng biglang. Sinalag ni Tomoe ang atake ni Tatsumi para protektahan si Kenshin. Ang pangyayaring ito ay nasaksihan rin ni Inishi. Dahil sa sobrang lakas ng atake ni Kenshin ay nagawa niyang paslangin si Tatsumi ngunit natamaan rin ang kanyang minamahal. Unti-unting bumalik ang paningin at pandinig ni Kenshin at labis ang gulat niya nang makita niyang pati si Tomoe ay tinamaan sa kanyang atake. Bago tuluyang mamatay ay humingi ng tawad sa kanya si Tomoe at hiniwi rin ang kanyang pisngi bilang remembrance sa kanilang pinagsamahan bilang mag-asawa. Umiyak si Kenshin sa pangyayaring ito. Lumipas ang ilang araw ay binisita siya ni Kogoro at sinabing nagpadala na sila ng assassin na papaslang kay Izuka. Sinabi ni Kenshin na papatay pa rin siya hanggang sa matupad ang kanilang layunin. Pag nangyari daw yun ay tatalikuran na niya ang pagpatay bilang pagtupad sa pangako niya kay Tomoe. Pag-alis ni Kogoro ay binasa niya ulit ang diary ni Tomoe at nabasa niya ang isang pahina na nalaktawan niya. Nadiskubre niya dito na sa una ay balak talaga siyang patayin ni Tomoe ngunit nagbago ang lahat nung na-in-love si Tomoe sa kanya. Nang matapos niyang basahin ito ay sinunog ni Kenshin ang bahay kasama na ang katawan ni Tomoe. Lumipas ang 4 na taon ay naganap ng Battle of Toba Fushimi. Naglalaban ang pagitan ng mga rebelde na kinabibilangan ni Batusai at ng mga shogunate samurai na tinatawag na Shinsengumi. Naglaban ang dalawang pagitan at maraming namatay sa parehong pangkat.
Di nagtagal ay sumuko na ang shogunate at nanalo na ang mga rebelde sa gera. Bago tuluyang matapos ang gera ay hinamon ng Shinsengumi commander na si Hajime Saito si Himura Kenshin. Si Kenshin ay kilala rin bilang Botasai o mamamatay tao sa wikang Tagalog. Matagal na nilang nakakatagpo ang isa't isa sa mga bakbakan pero ni minsan ay hindi pa sila naglaban. Hinamon ni Saito si Botasai ngunit tumanggi siya dahil nga sa pangako niya sa kanyang yumaong asawa na si Tomoe. Pagtapos ay itinusok at iniwan na lang niya ang kanyang espada. Matapos ang ilang oras ay nagkaroon ng malay ang isang samurai na nagngangalang Udo. Naglakad siya at pinulot ang espada ni Botasai. Lumipas ang 10 taon ay umunlad na ang bansang Japan at gumanda na ang buhay ng mga tao. Pinamumunuan na rin ito ng mabuting emperor na si Arimoto Yamagata. Kaso lang ay merong drug lord sa lugar na nagngangalang Takeda Kanryo. Yumaman siya sa pagbebenta ng rare na opium sa mga mamamayan. Wala na siyang kaagaw sa business na ito matapos niyang ipapatay ang mga taong marunong gumawa ng opium maliban sa magandang babae na si Megumi. Kinabukasan ay nag-imbestiga ang mga pulis na pinamumunuan ni Saito. Natagpuan nilang patay ang isang undercover na pulis. Ang buong scene ay pinagmukhang kagagawa ni Botasai. Gayunpaman alam ni Saito na hindi ganun tumrabaho ang tunay na Botasai. Nakita ni Kenshin ang wanted poster ng Peking Botasai. Isa itong serial killer na nagpapanggap bilang siya. Biglang sumulpot ang babae na nagngangalang Kaoru. Si Kaoru ay may matinding galit sa taong nasa poster dahil pinaslang nito ang kanyang tatay at siniraan ang kanilang dojo. Inakala ni Kaoru na si Kenshin ang nasa wanted poster kaya naman ay inatake siya ni Kaoru ngunit madali lang siyang nakailag. Pinakita ni Kenshin ang espada niya na nakabaliktad ang talim at pinaliwanag na isa lamang siyang hamak na manlalakbay. Ginaya ko na si Botasai, binaliktad yung talim. Nagsorry si Kaoru at umalis. Pinuntahan ni Saito si Kanryo at pinagsuspetyahan na tauhan niya ang Peking Botasai na pumatay sa undercover na pulis. Ngunit dahil kulang ang ebidensya ay hindi nila ito hinuli. Kinagabihan, binalitaan si Kanryo ng kanyang tauhan na nakatakas si Megumi na tagagawa pa man din niya ng opium. Inutos niya kay Udo na hanapin ang babae. Si Udo ay ang nakapulot ng espada ni Kenshin sa umpisa ng pelikula at siya rin ang Peking Botasai. Samantala, nakitago si Megumi sa police station kaso lang ay natrack agad siya ni Udo na agad pinaslang ang mga pulis. Nagtago siya sa isang kwarto at matagumpay na natakasan si Udo. Sa daan pauwi ay pumatay pa si Udo ng isang pulis. Nakita ni Kaoru ang lahat ng pangyayari. Na-realize niya na si Udo ang nasa wanted poster at inatake si Udo. Gayunpaman ay wala siyang laban kay Udo. Nang tatapusin na niya si Kaoru ay biglang dumating si Kenshin na niligtas ang babae. Ginamit ni Udo ang kanyang teknik para iparalisa si Kenshin pero hindi ito umubra. Dahil sa nakita niyang liksi ng mga galaw ni Kenshin at kanyang peklat sa mukha ay na-realize niya na siya ang tunay na Botasai na matagal na niyang hinahanap. Bago pa man maglaban ang dalawa ay dumating ang mga pulis. Nang malingat si Udo ay agad itinakbo ni Kenshin si Kaoru. Dinala ni Kaoru si Kenshin sa kanilang tirahan. Dati itong dojo na nagsara matapos patayin ni Udo ang tatay ni Kaoru at siraan ang pangalan ng mismong dojo. Matapos nun ay ginawa na itong tirahan at naubusan na rin ito ng mga estudyante maliban sa batang si Yahiko. Kinabukasan may dumating na mga gangsters sa lugar at pilit na gustong bilhin ang dojo. Tumanggi si Kaoru kaya naman ay sinira nila ang buong lugar. Dumating si Kenshin at inubos ang mga gangsters nang di ginagamit ang kanyang espada. Pagtapos ay natakot ang mga ito nang sabihin niya na siya si Botasai. Nalito si Kaoru kung sino ba talaga ang Botasai na pumatay sa kanyang ama. Dumating ang kapulisan at hinuli ang mga gangsters kasama na si Kenshin. Doon ay binisita siya ni Saito at dinala sa emperor na si Yamagata. Nalaman ni Yamagata na si Kenshin ay parte ng mga rebelde na lumaban para makuha ang kapayapaan at kaunlaran ng Japan. Inutos niya kay Kenshin na bumalik sa pagiging Botasai para tugisin ang lahat ng nagbebenta ng opium o droga dahil maaaring makasira ito sa kanilang bansa. Dahil sa kanyang pangako ay tumanggi si Kenshin. Minaliit siya ni Saito matapos makita ang nakabaliktad na espada niya. Sinabi ni Kenshin na pwede pa rin niyang protektahan ng mga tao kahit walang kinikitil na buhay. Nilabanan ni Saito si Kenshin na ayaw pumalag sa kanya. Pinatigil ni Yamagata ang dalawa at nirespeto na lang ang desisyon ni Kenshin. Habang tinatakasan ng mga tauhan ni Kanryo ay aksidenteng napadpad si Megumi sa lugar nila Kaoru. Nakita niya si Yahiko at hiningi ang kanyang tulong. Paglabas ng kulungan ay inabangan siya ni Kaoru na naniniwalang tinalikuran na niya ang pagiging Botasai. Gusto niyang pasalamatan si Kenshin sa pagsagip sa kanyang dojo kaya inalok siyang manirahan muna doon. Pagbalik ay nagkakilala sila nila Megumi at kinagabihan ay kumain sila ng sukiyaki. Sumaya ang loob ni Kenshin matapos ang mahabang panahon ng pagiging mag-isa. Dumating si Kanryo at inalok siya ng maraming pera kapalit ng kanyang serbisyo bilang bodyguard. Tumanggi si Kenshin at dumating naman ang street fighter at ex-convict na si Sanosuke.
Bitbit niya ang isang mabigat na espada at sinabi kay Kanryu na siya na lang ang kunin bilang bodyguard. Hinamon pa niya si Kenshin para patunayan na mas sulit ang bayad sa kanya. Tinanggap ni Kenshin ang hamon at tumabas sila para hindi makasira sa kainan. Inatake ni Sanosuke si Kenshin na walang kahirap-hirap na iniwasan ang mga ito. Tinapakan niya ang espada ni Sanosuke at tinanong kung tanggap ba ng kanyang kalooban na magtrabaho para sa drug lord na si Kanryu. Dahil mayabang lang siya at hindi masama ay nag-self-reflect siya at hindi na tumuloy sa kanyang balak na magtrabaho para kay Kanryu. Samantala, inatake naman ng serial killer na si Udo ang mga gangsters na nanggulo sa dojo ni Kaoru. Kinabukasan ay inimbestigahan ito ng mga pulis. Nandun din si Kenshin na nakita ang isang babae na iniiyakan ng isa sa mga biktima. Naalala niya ang yumao niyang asawa na si Tomoe na iniiyakan ang fiancé niya na si Kiyu Sato na pinaslang ni Kenshin kinagabihan. Ang mga peklat sa pisngi ni Kenshin ay galing mismo kila Kiyu Sato at Tomoe. Kinabukasan ay sabay-sabay na nagkasakit ang mga residente at pumunta sila sa dojo ni Kaoru para humingi ng tulong. Ginamit ni Megumi ang kanyang expertise sa panggagamot at tinuruan sila Kenshin kasama na si Sanosuke kung paano gagamutin ang mga residente. Pagtapos ay sinabi ni Megumi kay Kenshin na si Kanryu ang may kagagawan nito. Kinontaminate niya ng opium ang mga inumin ng residente. Sinabi rin niya ang kanyang nasaksihan nung nagtatrabaho pa siya para kay Kanryu. Isa-isang nagsimatayan ng mga adik sa opium habang nagpapayaman si Kanryu mula dito. Naalala ni Kenshin ang sinabi ni Yamagata na ang mga droga na ito ay maaaring makasira sa kaunlaran at kapayapaan ng Japan. Dahil ayaw niyang mangyari ito ay pinlano niyang tugisin si Kanryu at ang kanyang mga tauhan. Sinamahan siya ni Sanosuke. Biglang sinabihan sila ni Kaoru na palihim palang umalis si Megumi at nag-iwan ng letter na nagsasabing siya mismo ang papatay kay Kanryu dahil sa kanyang ginawa sa mga residente. Matagumpay na napasok ni Megumi ang mansyon ni Kanryu na inakalang gusto niya ulit magtrabaho bilang tagagawa ng opium. Bigla siyang inatake ni Megumi ngunit mabilis siyang nasagip ng kanyang mga tauhan. Dahil dito ay sinaptan niya si Megumi. Dumating sila Kenshin sa lugar at tinutusan naman ni Kanryu ang sandamakmak niyang mga tauhan para pigilan ang dalawa. Nagkaroon ng matinding laban at kahit dalawa lang sila ay matagumpay pa rin nilang naubos ang mga tauhan ni Kanryu. Pinasok nila ang mansyon at pinigilan naman sila nila Gain at inuwi Banjin. Nilabanan ni Sanosuke si Banjin at nilabanan naman ni Kenshin si Gain. Sa huli ay nagawang talunin ni Sanosuke ang kanyang kalaban. Si Kenshin naman ay natalo rin si Gain. Agad nilang tinumo ang office ni Kanryu nang bigla silang natratin nito ng machine gun. Dumating si Saito matapos hingan ng tulong ni Yahiko. Pinagtulungan nilang tatlo na pigilan si Kanryu at tuluyang hulihin. Pagtapos ay pinalaya nila si Megumi na sinabihan sila na tinumo pala ni Udo si Kaoru para gawing hostage. Agad na tinumo ni Kenshin ang kinaroroonan ni Udo na ginagawa ang lahat ng ito para buhayin muli ang pagiging batusay ni Kenshin. Naglaban ang dalawa. Nagalit si Udo nang makita ang baliktad na espada ni Kenshin. Gusto niyang magseryoso si Kenshin at ilabas ang kanyang pagiging batusay o mamamatay tao. Gamit ang special technique ay pinaralisan niya ang baga ni Kaoru. Hindi makahinga si Kaoru at sinabi ni Udo kay Kenshin na kailangan siyang patayin para matapos ang spell. Para kay Kaoru ay nagseryoso si Kenshin at nagawang saktan ng malubha si Udo. Para tapusin ang spell ay papatayin na sana niya si Udo nang biglang sumigaw si Kaoru. Nagawa niyang kumawala sa spell dahil lang sa kanyang kagustuhan na pigilan si Kenshin sa pagbalik sa kanyang pagiging batusay. Kaya naman ay ginamit na lang ni Kenshin ang kanyang teknik at binali ang balikat ni Udo para hindi na siya muling makagamit ng espada. Dahil dito ay mas pinili ni Udo na paslangin ang kanyang sarili. Pagtapos ay binuhat ni Kenshin si Kaoru at bumalik sa dojo. Sa huling eksena ay makikitang masaya na si Kenshin sa kanyang bagong buhay kasama ang mga taong tanggap siya sa kabila ng kanyang mga kasalanan noong nakaraan. Lumipas ang ilang buwan ay nagkaroon ng isang police operation na pinamumunuan ni Hajime Saito. Tinutugis nila ang mga rebelde na lumalaban para patalsikin ang kasalukuyang gobyerno. Habang nagaganap ang operation ay biglang inatake ni Sojiro Seta mula sa mga rebelde ang mga pulis at pinagpapatay. Pinakita niya ang kakaiba niyang estilo na tumatalon-talon pa bago makipaglaban. Nakahiwalay sa kanila ang commander nila na si Saito na nakatagpo ang leader ng mga rebelde na si Makoto Shishio. Bago matapos ang gera ay naging magkasapi sila noon kaya naman ay inalok ni Shishio si Saito na sumali sa kanilang grupo para patalsikin ang kasalukuyang gobyerno. Tumanggi si Saito at dahil dito ay inutos ni Shishio sa kanyang mga tauhan na patayin si Saito bago sila tuluyang umalis. Naputol ang eksena sa Kamiya Dojo na marami na ngayong estudyante.
Gusto ng mga estudyante na magpaturo ng sword style kay Kenshin ngunit tumanggi siya at sinabing mas bagay sa samurai ang mga turo ng Kamiya Dojo. Biglang dumating ang mga pulis at sinabihan si Kenshin na gusto siyang makausap ng government minister na si Okubo. Sinamahan siya ni Sonosuke at tinungo nila ang minister's office. Doon ay sinabi sa kanya ni Okubo na kailangan ng gobyerno ang tulong niya para talunin ang rebel group na pinamumunuan ni Makoto Shishio. Kinuwento niya na si Shishio ay isa rin palang Batosai o manslayer kagaya ni Kenshin. Magkasinggaling rin ang dalawa pagdating sa mga techniques at sword style. Ang kaibahan lang ay mas brutal si Shishio na kahit kalaban man o kakampi ay walang awa niyang pinapatay. Kaya naman noong natapos ang gera ay inutos ng gobyerno sa pinakamagagaling na samurai na traidorin si Shishio at paslangin. Pinagtulungan nila si Shishio at pagtapos ay walang awang sinunog pa nila ang katawan niya. Nang umalis sila ay hindi nila napansin na nag-snow pala na nag-apula ng sunog sa katawan ni Shishio. Nagtamo siya ng burn sa buong katawan at simula noon ay pinangako niya na maghihiganti siya laban sa gobyerno. Sa kasalukuyan ay nagsimula na si Shishio sa kanyang mga balak at maraming inosente na ang nadadamay. Kaya naman ay kailangan na talaga ng gobyerno ang tulong ni Kenshin kahit na alam nila na tinalikuran na niya ang pagiging Batosai. Bumalik ang dalawa sa Kamiya Dojo at sinabi ni Kenshin sa kanyang mga kaibigan ang tungkol sa hiling ng gobyerno sa kanya. Tumanggi silang lahat lalong-lalo na si Kaoru na natatakot na bumalik sa pagiging Batosai si Kenshin. Lumipas ang ilang araw habang bumabiyahe ay pasikretong pinasok ni Sojiro ang karuwahe ni Okubo sa utos ni Shishio. Doon ay walang awa niyang pinatay ang minister habang nakangiti pa ang kumag. Mabilis na nakarating sa taong bayan ang balitang ito. Nakita nila Kenshin ang katawan niya at iba pang mga pulis na pinaslang ng puwersa ni Shishio. Muling nakiusap ang tauhan ni Okubo na tanggapin na ang utos ng gobyerno. Maging si Saito ay nakiusap na sa kanya at binigyan siya ng tip na nasa Kyoto ang karamihan sa puwersa ni Shishio. Pagbalik sa dojo ay sinabi niya kay Kaoru na tatanggapin na niya ang utos ng gobyerno. Alam ni Kaoru na wala na siyang magagawa para pigilan si Kenshin kaya nanahimik na lang siya. Dahil alam niyang delikado ang tatahaking ng landas ay nagpaalam na si Kenshin sa kanya at nagpasalamat sa pagtanggap sa kanyang buhay. Pag-alis ni Kenshin ay sinabi ni Kaoru sa lahat na umalis na si Kenshin papuntang Kyoto. Nagalit si Sonosuke dahil hindi siya sinama sa misyon na ito. Sa sobrang galit ay napa-walkout siya sa labas ng dojo. Sa labas ay nakatagpo niya ang samurai na si Aoshi Shinamori. Hinahanap niya si Batosai dahil meron siyang matinding galit sa kanya. Pinagtakpan ni Sonosuke ang kinaroroonan ni Kenshin ngunit nagpumilit pa rin si Aoshi. Naglaban ang dalawa. Kinulang ang tibay at lakas ni Sonosuke na pigilan siya. Nang papaslanin na siya ni Aoshi ay maswerteng napadpad si Megumi sa lugar at pinigilan ang lahat. Samantala habang sumasalop ng tubig ay biglang ninakaw ng babae na si Misao ang espada ni Kenshin. Mabilis niyang tinakbo ang espada hanggang sa makarating siya sa isang village kung saan madali siyang nahanap at nahabol ni Kenshin. Pilit pa rin niyang ninakaw ang espada hanggang sa lumapit ang isang bata na nanghingi sa kanila ng tulong. Inabot na sila ng umaga nang marating ang parte ng village kung saan nakatira ang bata. Doon ay napahagulgol siya sa iyak nang makita niya ang kanyang mga magulang na walang buhay na nakabitay sa puno. Ang buong lugar ay sira-sira na rin mula sa kagagawa ng mga tauhan ni Shishio na sinakop ang lugar. Dahil maraming espiya si Shishio sa lugar ay nagsidatingan ang kanyang mga tauhan sa lugar para patayin si Kenshin. Walang nagawa si Kenshin kundi protektahan ang kanyang sarili at mga tao sa paligid. Natapos ang laban nang walang tinamong sugat sa katawan si Kenshin. Pagtapos ay biglang sumulpot si Sojiro at sinabihan siya na gusto siyang kausapin ni Shishio. Sinundan niya si Sojiro papunta doon. Nang makarating ay hinamon niya si Shishio sa isang laban para matapos na ang kanyang pagre-rebelde. Tumanggi si Shishio nang makita ang kanyang espada na nakabaliktad ang talim. Gusto niya kasi ng laban hanggang kamatayan. Kaya naman ay inutusan na lang niya na si Sojiro na lang ang humarap para sa kanya. Naglaban ang dalawa. Makikitang nakangiti pa si Sojiro habang tumatalon-talon. Kahit na halos magkasing galing at bilis lang sila ay nagawa pa rin ni Sojiro na matalo si Kenshin at nagawa pa nga niyang putulin ang espada ni Kenshin. Umalis ng luhaan dahil sa putol na espada si Kenshin at bumalik sa village. Doon ay nakita niya ang mga tao na ginugulpi ang mga tauhan ni Shishio dahil sa ginawa nila sa kanilang lugar. Inudyok pa nga nila ang bata na patayin ang isa sa mga ito bilang ganti para sa kanyang mga magulang. Bago niya ito magawa ay pinigilan siya ni Kenshin at sinabing hindi niya gugustuhin ang pakiramdam ng may pinaslang na tao. Samantala sa headquarters ni Shishio ay pinakita sa kanya ng kanyang tauhan na si Hoji ang mga kagamitan na kanilang gagamitin para sa kanilang plano laban sa gobyerno. Pagtapos ay inutos ni Shishio na i-assemble na ang kanyang pinakamalalakas na tauhan at samurai na tinatawag na Ten Swords. Si Sonosuke naman ay patuloy pang nagpapagaling pero napagpasyahan na niyang sundan si Kenshin sa Kyoto.
Binaunan siya ni Megumi ng gamot para sa kanya at para kay Kenshin. Alam ni Sanosuke na matagal nang gusto ni Kaoru na sundan rin si Kenshin sa Kyoto kaya inaya niya si Kaoru sa kanyang bala. Narating na ni Kenshin ang Kyoto kung saan dinala siya ni Misao sa isang hotel na pagmamayari ng kamag-anak niyan si Okina. Si Okina ay leader ng ninja na grupo na tinatawag na Oniwabansho noong kapanahunan ng gera. Kinuwento rin niya ang patungkol kay Aoshi na dati rin pala nilang kasapi at sobrang idol ni Misao. Nang matapos ang gera at manalo ang rebel troops dahil kay Batusai ay inutos ng gobyerno na paslanin lahat ng kasapi ng Oniwabansho squad na pinamumunuan ni Aoshi. Dahil dito ay sinisi niya si Batusai para sa pagkamatay ng kanyang mga tauhan. Simula noon ay napuno na siya ng galit at paghihiganti laban kay Batusai. Naging mas alerto si Kenshin na meron palang gustong tumugis sa kanya. Dahil putol na ang kanyang espada ay hiningi niya ang tulong ni Okina para hanapin si Arai Shaku, ang taong gumawa ng kanyang espada na nakabaliktad ang talim. Hindi niya alam na meron palang espiya sa paligid na nagngangalang Cho na miyembro rin ng Ten Swords. Kinagabihan ay sinabihan niya sila Shishio tungkol sa balak ni Kenshin na hanapin si Shaku. Kinabukasan ay nakatanggap si Kenshin ng balita na ang hinahanap pala niyang si Shaku ay matagal ng patay. Binisita niya ang kanyang puntod at naalala ang nakaraan. Dito ay ibinigay sa kanya ang espadang baliktad ang talim para daw gamitin niya sa pagprotekta ng mga inaapi at tuparin ang kanyang pangako kay Tomoe na hindi na kailanmang kikitil ng buhay. Pagtapos ay pinuntahan niya ang bahay ng anak ni Arai Shaku na si Arai Seiko. Nagpagawa siya ng espada pero tumanggi si Seiko sa takot na magagamit ang kanyang gagawing espada sa kasamaan. Kahit na naninig ang itlog ni Kenshin ay nirespeto pa rin niya ang desisyon ni Seiko at umalis na sa lugar. Hindi niya alam na nakasunod lang pala sa kanya si Cho sa lugar. Noon ay hiningi iya kay Seiko ang huling espada na ginawa ng kanyang tatay. Tumanggi si Seiko kaya naman ay kinuha niya ang anak nilang mag-asawa bilang hostage. Agad na hinabol at hinanap ng mag-asawa si Kenshin para hingin ang kanyang tulong. Nang marinig ito ay agad namang tinumo ni Kenshin ang kinaroroonan ni Cho. Nakiusap siya na ibalik na ang bata pero mariing tumanggi si Cho kaya naman ay naglaban na ang dalawa. Samantala, nakarating na si Kaoru kasama si Yahiko sa Kyoto at saktong-sakto na narinig rin nila ang balita tungkol sa dalawang samurai na naglalaban. Agad nilang tinumo ang lugar sa pag-asan si Kenshin nga ang tinutukoy na samurai. Sa laban ay walang magamit na espada si Kenshin at nahihirapan siyang pigilan ang mga atake ni Cho. Napansin ito ni Seiko at napagpasyahan na kunin ang huling espadang gawa ng kanyang tatay. Nang makuha ito ay nagmadali siyang bumalik sa laban at agad na binato ang espada kay Kenshin. Nang makita ni Cho na may espada na si Kenshin ay na-excite siya na makakalaban na niya ng patas si Batusai. Ngunit walang ginagawa si Kenshin kundi pakiramdaman lang ang espada. Kaya naman ay tinumo na niya ang sanggol para paslangin ngunit sa isang iglap ay nahiwa siya sa leeg ni Kenshin. Nakita nila Kaoru ang buong pangyayari at nanginig ang itlog ni Kaoru sa pag-aakalang nagbabalik na ang pagiging Batusai ni Kenshin. Tinignan ni Yahiko ang katawan ni Cho at natuwa nang makitang humihinga pa ito. Ang bagong espada pala ni Kenshin ay nakabaliktad rin ng talim kaya naman agad na nawala ang kaba ni Kaoru. Pagtapos ay nakuha na ng mag-asawa ang kanilang anak. Si Cho naman ay hinuli ng mga pulis at tinanong tungkol sa mga plano ni Shishio. Dahil hindi siya loyal kay Shishio ay hindi siya nagdalawang isip na sabihin ang lahat ng ito sa mga pulis. Plano pala ni Shishio na sakupin at sirain ang buong Kyoto gamit ang kanyang buong puwersa, kagamitan at tauhan. Dahil sa nakalap na impormasyon ay inutos ni Saito sa buong kapulisan at kay Kenshin na ihanda ang kanilang mga sarili para sa paparating na laban sa Kyoto. Hiningi rin ni Kenshin ang tulong ni Okina at ng buong Oniwabansho. Agad na sinimula ng mga pulis na i-evacuate ang mga mamamayan sa mas ligtas na lugar. Nakiusap naman sila Yahiko at Kaoru na tulungan si Kenshin sa paparating na laban. Sa una ay tumutol pa siya pero matapos kumbinsihin ay wala na siyang nagawa kundi pumayag sa hiling ng dalawa. Dumating na ang mga puwersa ni Shishio at nagsimula na ang laban sa pagitan ng mga rebelde at buong kapulisan ng gobyerno. Sa isang punto nito ay sinunog ng mga tauhan ni Shishio ang mga bahay at gusali sa paligid. Ang mga pulis naman ay pinaputukan sila ng makatas at mainit na mga bala. Nag-team up sila Saito at Kenshin para labanan ang mga tauhan ni Shishio sa paligid. Maging sila Kaoru at Yahiko ay tumutulong rin para bawasan ang mga kalaban. Saktong-sakto din nakararating lang ni Sanosuke sa lugar na agad nilabanan ng mga kalaban sa kanyang paligid. Samantala, dumating na rin si Aoshi sa Kyoto at hinarap naman siya ni Okina. Punong-puno siya ng galit nang tinanong niya kung nasaan si Batusai. Hindi siya sinagot ni Okina kaya naman naglaban na ang dalawa. Habang nakikipaglaban ay nabalitaan ni Misao na dumating na sa lugar ang idol niya sa hotel kaya agad niya itong tinumo. Hindi niya alam na iba na pala ang ugali nito dahil sa galit kay Batusai.
Pagdating niya sa lugar ay nasaktuhan niya ang pagkabagsak ni Okina mula sa mga espada ni Aoshi. Nagkita ang dalawa at sinabihan siya ni Aoshi na kalimutan na niya ang pinagsamahan nila. Samantala, nakita na ni Kenshin si Shishio kaya agad niya itong hinabol hanggang sa palibutan siya ng mga kalaban na nakabihis bilang si Shishio. Nahulog siya sa patibong na ito at walang nagawa kundi palagan sila para protektahan ang kanyang sarili. Matapos ang matinding laban ay naubos niya ang mga ito sa tulong na rin ni Sanosuke. Matagumpay na ring naubos ng mga kapulisan ng gobyerno ang mga puwersa ni Shishio. Napansin nila Saito at Kenshin na parang may mali dahil sobrang dali lang nilang natalo ang mga kalaban. Na-realize niya ang tunay na plano ni Shishio nang makita niya si Sojiro na kinidnap si Kaoru habang sakay-sakay ang isang kabayo. Ang tunay na plano pala niya ay atakihin ang Tokyo at ang atake ngayon sa Kyoto ay isa lamang deception para makidnap si Kaoru. Agad niyang hinabol si Sojiro hanggang sa makarating siya sa barko ni Shishio. Doon ay walang takot niyang nilusob ang mga kalaban at pinatumba sila ng mabilis para sagipin si Kaoru. Hinarangan siya ng 10 swords at wala siyang nagawa kundi labanan ang mga ito. Maging si Shishio ay nakalaban rin niya ng saglit hanggang sa makita niya si Hoji na tinapon si Kaoru sa dagat. Agad niyang tinakasan si Shishio at sinisid ang dagat. Doon ay sumigaw siya ng sumigaw para hanapin si Kaoru hanggang sa mawalan siya ng malay bago pa man niya mahanap si Kaoru. Napadpad ang kanyang katawan sa isang beach kung saan nilapitan siya ng hindi pa kilalang lalaki. Sinuri niya ang katawan ni Kenshin at nang makita ang kanyang mukha at espada ay binitbit na niya ang katawan ni Kenshin at tinala sa mas ligtas na lugar. Dinala ng misteryosong lalaki na nagngangalang Hiko Seijuro si Kenshin sa kanyang bahay para gamutin. Naputol ang eksena sa isang lugar kung saan nagkaroon ng matinding pananakop. Makikita natin ang isang bata na nagngangalang Shinta na nililibing ang katawan ng mga namatay na tao. Dumaan si Seijuro sa lugar at tinanong si Shinta kung bakit niya ito ginagawa. Sagot naman niya ay gusto lang niya bigyan ng respeto ang mga yumao sa paglibing ng mga katawan nila. Nakitaan niya ng potensyal ang bata kaya naman ay inampun niya ito para turuan maging samurai at pinalitan rin ang pangalan niya bilang Kenshin. Nagising si Kenshin sa isang bahay at nagulat na pagmamayari pala ito ng master niya na sumagip sa kanyang buhay. Tinanong niya si Seijuro kung may nakita ba siyang babae na kasama niyang naanod. Sinabi ni Seijuro na siya lang ang natagpuan doon at binanggit rin na 3 araw na siyang walang malay simula noong matagpuan siya. Naalala ni Kenshin na maski alalay ni Shishio ay hindi niya matalo kaya naman nakiusap siya sa kanyang master na ituro sa kanya ang ultimate attack ng Hiten Mitsurugi. Nakita ni Seijuro ang desperasyon niya kaya pumayag siya sa isang kondisyon na titignan muna niya ang kasalukuyang galing at lakas ni Kenshin. Samantala sa Tokyo ay nakita ng mga residente ang barko ni Shishio. Agad nilang pinuntahan ng iba pang mga residente para balaan sila pero hindi sila naniwala hanggang sa paputukan sila ng mga kanon ni Shishio. Walang nagawa ang mga residente kundi magpanik at tumakbo para sa kanilang mga buhay. Si Misao naman ay nawalan na ng kaba ng mapaganda ang kalagayan ni Okina. Ngunit hindi pa rin siya makapaniwala sa kanyang nasaksihan na malubhang sinaktan ng idol niya na si Aoshi si Okina na tila babaliwala sa kanya ang pagiging magkasapi nila sa Oniwa Bonshu. Kaya naman ay nagalit siya at nangako na pagbabayaran nito lahat ni Aoshi. Si Kenshin naman ay patuloy pa rin sa pag-iensayo ng kanyang teknik laban sa kanyang master. Makikita na kahit kahoy lang ang gamitin ni Seijuro ay madali pa rin niyang napapatumba at natatalo si Kenshin. Gayunpaman, desperado talaga si Kenshin na magpalakas para protektahan ang mga mahihina at inaapi mula sa puwersa ni Shishio. Sila Shishio naman ay nakipagkita sa Prime Minister ng Japan na si Hirobumi Ito. Gusto ni Ito na makipag-negotiate para sa kapayapaan ng mga residente ng Japan. Pumayag naman si Shishio sa isang kondisyon na hanapin si Kenshin at bitayin sa harap nila mismo. Pagtapos ay tinokit ni Shishio ang mga government officials kaya wala silang nagawa kundi tanggapi at sundin ang kondisyon na ito. Agad nilang ginawa nito ng aksyon at pinakalat ang wanted poster ni Kenshin sa buong Tokyo at sinabihan ang mga residente na mag-report kung makita man nila si Kenshin. Mabilis na nakarating ang mga posters sa maraming tao maging sa hotel ng Oniwa Bonshu. Nakita nila Sanosuke ang poster at nagalit dahil tila ba naging tuta na ni Shishio ang gobyerno. Gayunpaman, masaya pa rin sila dahil napag-alaman nila na buhay pa si Kenshin. Pagtapos ay nabalitaan nila na maging si Kaoru ay buhay rin at kasalukuyang nagpapagaling sa isang ospital. Agad nilang tinumo ito at nakita si Kaoru na wala pa ring malay. Si Kenshin naman ay patuloy na nagugulpi at hindi makapalag sa kanyang master. Naalala niya ang kanyang pagkabata kung saan bugbog sarado rin siya kay Seijuro. Gayunpaman, nasa pagkatao na talaga niya ang bumangon ng bumangon at lumaban ng lumaban kahit ilang beses pa siya tumumba. Nagising na si Okina at nakita rin niya ang wanted poster ni Kenshin. Pagtapos ay na-realize ni Okina ang isang posibilidad sa kinaroroonan ni Kenshin. Kaya naman ay inutusan niya si Misao na pumunta doon. Kinagabihan, tinanong ni Seijuro si Kenshin patungkol sa mga peklat sa kanyang mukha.
Kinuwento niya na galing pa mga yon noong siya ay si Batasay pa. Tinanong ni Seijuro ang patungkol sa kakalabanin niyang si Shishio. Sinabi naman ni Kenshin na alam niya sa sarili niya na hindi siya uubra kay Shishio dahil maski alalay niyang si Sojiro ay hindi niya mapalagan. Kaya naman ay gusto niya talagang magpalakas at matutunan ang secret technique para iligtas ang mga tao mula sa pananakop ng puwersa ni Shishio. Nang marinig ni Seijuro ang dedikasyon sa mga salita ni Kenshin ay napagpasyahan niyang ituro na ang secret technique. Pero bago yun ay sinabi niya kay Kenshin na mag-reflect muna at alamin sa kanyang sarili kung ano ang mga pagkakamali niya sa pakikipaglaban kaya siya natatalo. Hindi nakatulog si Kenshin kaiisip kung ano ba ang kanyang pagkakamali. Umabot na ng umaga pero wala pa rin siyang masagot sa kanyang master. Inabot sa kanya ni Seijuro ang isang matalas na espada at hinamon ng isang laban para ipakita sa kanya mismo ang kanyang pagkakamali. Naglaban ng dalawa at nagseryoso si Seijuro para saktan ng malubha si Kenshin. Nakaramdam ng matinding takot si Kenshin dahil ngayon lang siya nakaranas ng sobrang lakas na kalaban na gusto siyang paslangin. Na-realize niya ang kanyang pagkakamali na sa dami ng beses niyang nakipaglaban noon ay ni minsan hindi pa siya nakaramdam ng takot sa kamatayan. Nang makita ni Seijuro na na-realize na ni Kenshin ang kanyang pagkakamali ay itinigil na niya ang laban. Sinabi niya na ang pagkakaroon ng katatagan para mabuhay at maging masaya ang tanging paraan para maging malakas siya. Samantala sa ospital ay nagulat si Sanosuke nang makita na wala na doon si Kaoru. Agad nilang nahanap si Kaoru at pagtapos nun ay napagpasyahan nila na pumunta sa Tokyo para hanapin si Kenshin. Si Kenshin naman ay tuluyan ng na-master ang secret technique ng Hiten Mitsurugi Ryo matapos ang maraming linggo ng pag-iensayo nito. Bago umalis sa lugar ay natagpuan siya ni Misao. Sinabi ni Misao na buhay pa si Kaoru at sinabi rin niya na wanted na siya sa gobyerno para bitayin sa harap ng publiko. Mas nanibabaw ang saya ni Kenshin sa balitang buhay pa si Kaoru kaya naman ay nagpaalam na siya sa kanyang master at tuluyan ng nilisan ang lugar. Pumunta ang dalawa sa hotel ng Oniwabansho at nagulat nang makita na wala na doon si Okina. Sinabi ng alalay niya na pumunta ito sa sikretong daan. Sa sikretong daan ay nakita ni Okina si Aoshi na nag-aabang-abang para sa balita tungkol kay Batasay. Sa kagustuhan na matanggal na ang galit at paghihiganti sa puso niya ay nilabanan ulit ni Okina si Aoshi. Sa kasamaang palad ay madali lang siyang napatumba dahil na rin sa mga sugat niyan hindi pa tuluyang magaling. Dumating sila Kenshin at Misao sa lugar. Naninig ang itlog ni Aoshi dahil matitikman na rin niya sa wakas ang matagal na niyang gustong matikman. Agad niyang nilapitan si Kenshin at nagsimula na ang kanilang laban. Sa laban ay pumapalag si Kenshin nang may takot na sa kamatayan. Si Aoshi naman ay lumalaban gamit ang galit sa kanyang puso. Tumulong si Misao sa laban pero wala siyang nagawa. Nagalit si Kenshin nang makita ito kaya naman ay nagseryoso na siya sa laban. Tinapos ni Kenshin ang laban nang mapuruhan niya si Aoshi at mapabagsak. Nakita niya na gusto pang pumalag ni Aoshi kaya naman ay sinabi niya na pag nahanap na niya ang kanyang mga pagkakamali ay handa siyang tanggapin ulit ang hamon niya. Nang makita ang pagkatalo ni Aoshi ay tuluyan nang namatay si Okina mula sa kanyang mga sugat. Nalungkot si Kenshin at pinaiwan si Misao para asikasuhin ang mga bagay-bagay. Pagtapos ay tinumo na niya ang landas pabalik sa Kamiya Dojo. Doon ay si Megumi lang ang sumalubong sa kanya. Binigay ni Megumi sa kanya ang isang pulang kasuotan bilang kapalit sa kanyang maruming damit. Biglang nagsidatingan ng mga pulis para arestuhin si Kenshin. Nagkaroon ng saglit na laban pero sumuko rin si Kenshin para wala nang masaktan. Samantala ay napatawad na ni Misao si Aoshi sa kanyang mga nagawa at nagkasundo na ang dalawa. Sa barko naman ni Shishio ay sinabihan siya ni Hoji na mas lumala na ang kanyang kondisyon. Dahil sa kanyang mga burns sa katawan ay hindi na siya pinagpapawisan. Sobrang taas ng temperatura at init ng katawan niya kaya naman hanggang 15 minutes lang ang kaya niyang itagal sa pakikipaglaban. Pag lumagpas ay maaaring humantong ito sa kanyang kamatayan. Tinawanan lang ni Shishio ang balitang ito at sinabing sobra-sobra pa nga ang 15 minutes. Si Kenshin naman ay dinala na sa office ni Ito. Humingi siya ng tawad at sinabing kailangan talaga siyang isakripisyo para sa kaligtasan ng mga inosenteng residente ng Japan mula sa puwersa ni Shishio. Sinabi ni Kenshin na kaya niyang talunin si Shishio kung magkaharap man sila. Gayunpaman ay dinala ng kapulisan si Kenshin sa isang beach at inihanda na siya sa kanyang bitay sa harap ng publiko at army ni Shishio. Nandoon rin sila Sanosuke, Kaoru at Yahiko. Pilit nilang pinapatigil ang pagbibitay kay Kenshin pero mukhang matutuloy na talaga ito. Dumating si Hoji para i-represent si Shishio. Doon ay binasa niya ang mga kasalanan ni Kenshin kagaya na lang ng pagbanggit ng pangalan ng mga taong pinaslang niya noong siya ay si Batasay pa. Pagtapos ay naghanda na ang pulis na bibitay kay Kenshin. Nang ihataw na niya ang espada ay nagulat ang lahat ng makitang tali lang ang pinutol niya. Ang pulis ay si Hajime Saito pala.
Ang lahat ng ito pala ay strategy lang ng gobyerno para mapalapit si Kenshin sa buong puwersa ni Shishio. Nagsimula na ang laban sa pagitan ng gobyerno at army ni Shishio. Nilabanan nila Kenshin at Saito ang mga ito at tumulong rin si Sanosuke. Nilinis nila ang daan papunta sa isang bangka at nang marating ito ay agad tinumo nila Kenshin at Sanosuke ang barko ni Shishio. Naiwan naman si Saito sa lupa at nagawang paslangin ang isa sa mga 10 swords na si Fuji matapos nitong patayin ng isang pulis. Pagtapos ay nilabanan rin niya ang isa pang miyembro ng 10 swords na si Usowi Unoma at nagawa rin niya itong patayin. Narating na nila Kenshin ang barko at agad na nilabanan ang mga tauhan ni Shishio. Nakatagpo naman ni Sanosuke ang isang miyembro ng 10 swords na si Yukyusen Anji. Naglaban ng dalawa at nagsimula na ang kanilang pakikipagbasag ulo sa isa't isa. Sa umpisa ay bugbog sarado pa si Sanosuke. Pero dahil sa tibay ng kanyang katawan ay nagawa niyang bumangon ng bumangon hanggang sa maisahan niya si Anji at mapatumba. Si Kenshin naman ay nakatagpo ulit si Sojiro na tumalo sa kanya noon at sumira rin sa kanyang lumang espada. Naglaban ang dalawa. Makikita ang kanilang sword techniques at napansin rin ni Sojiro ang improvement sa skills ni Kenshin dahil nga sa training na natanggap niya sa kanyang master. Nagpatuloy ang matinding laban at nagawa ni Kenshin na pilayan si Sojiro hanggang sa mahirapan na siyang tumalon-talon at ngumiti. Sa huli ay nagawa niyang talunin si Sojiro at nawasak rin niya ang espada ng kumag na ito. Bago iwan ay sinabihan niya si Sojiro na hindi lang kalakasan ang bumubuo sa isang tao. Nang marinig ang mga ito ay napahabulgol sa iyak si Sojiro. Ang mga kapulisan naman ay nagsimulang paputukan ng kanon ng barko ni Shishio kahit na alam nila na nandoon pa sa loob si Kenshin. Nang mapasok ang lobby ni Shishio ay sinalubong siya ng machine gun ni Hoji hanggang sa ipatigil ito ni Shishio. Sa wakas ay nagkita na sila Kenshin at Shishio. Nagsimula na ang laban. Makikita na kahit nag-training na ng matindi si Kenshin ay nahihirapan pa rin siya kay Shishio. Naninig rin ang kanyang itlog nang makita na kaya rin pala ng espada ni Shishio na maglabas ng apoy. Dahil dito ay puro salag lang halos ang kayang gawin ni Kenshin. Kahit na natatamaan niya ng ilang beses ang katawan ni Shishio ay wala itong nagagawa dahil sira na rin ang pain nerve sa katawan ni Shishio kaya wala siyang sakit na nararamdaman. Sa huli ay nagawa ni Shishio na bugbugin si Kenshin at tuluyang patalsikin hanggang mawalan siya ng malay. Buti na lang ay dumating si Saito at nilabanan si Shishio. Ngunit maging siya ay walang binatbat kay Shishio. Dumating si Sanosuke at pinalagan si Shishio ngunit wala rin siyang palag sa lakas ni Shishio. Pagtapos ay dumating rin si Aoshi para pigilan si Shishio na patayin si Kenshin dahil gusto niyan siyang tumalo kay Batasai. Gayunpaman maging si Aoshi ay nagawang talunin ni Shishio. Nagising si Kenshin at pinagtulungan nilang apat na talunin si Shishio. Kahit na apat na sila ang nagtulong-tulong ay nagawa pa rin ni Shishio na isa-isa silang patumbahin hanggang si Kenshin na lang ang matira. Naglaban ng dalawa hanggang sa makaramdam na si Shishio ng panghihina ng katawan. Sa tagal ng laban ay na-realize ni Yumi na para usa ni Shishio na lumagpas na ang laban ng 15 minutes. Dahil dito ay nagsimula na siyang mag-alala lalo na at painit na ang katawan ni Shishio. Kaya naman ay namagitan na siya at magmakaawa kay Kenshin na tigilan na ang pagpuksa kay Shishio. Gamit ang sandali na ito ay biglang sinaksak ni Shishio si Yumi at sinagad para masaksak rin si Kenshin. Inabi ni Shishio si Yumi na masayang namatay dahil nakatulong siya kahit papaano kay Shishio. Nagalit si Kenshin sa ginawa niya at agresibong inatake si Shishio. Sa kanyang huling atake ay ginamit ni Kenshin ang Hiten Mitsurugi Ryu Govern Sword Style at pinatalsik ng malayo si Shishio. Sumuko na si Shishio at binitbit ang katawan ni Yumi. Pagtapos ay tuluyan ang nag-init ang kanyang temperatura dahilan ng pagkasunog ng kanyang buong katawan. Namatay siyang tumatawa habang nasusunog. Pagtapos ay tuluyan ang nagwagi ang gobyerno sa tulong nila Kenshin. Nilapitan ni Misao si Aoshi at nilapitan naman nila Kaoru sila Kenshin at Sanosuke. Binigyan sila Kenshin ng buong kapulisan ng isang pagpugay at nagpasalamat sa kanilang mga ginawa. Pinatawad na rin si Kenshin sa kanyang mga kasalanan at krimen bilang Batasai. Sa huling eksena ay makikitang masaya na ulit ang magkakaibigan. Pasimpleng sinabi ni Kenshin na nagagandahan siya kay Kaoru at kinilig ang mga itlog nila. Lumipas ang isang taon sa isang train station ay makikita natin ang isang police operation na pinamumunuan ni Hajime Saito para arestuhin ang isang Chinese mafia boss na si Inishi Yukishiro. Madami ng krimen si Inishi kagaya na lamang ng ilegal niyang pagbebenta ng mga armas sa Japan. Inatake ni Inishi ang mga pulis at pagtapos ay tinanong niya kay Saito kung hindi pa ba naglalaho ang mga peklat sa mukha ni Batasai.
Nang hindi sumagot si Saito ay muli niyang inatake ang mga pulis. Makikita ang kanyang galing sa street fighting. Dahil dito ay nagkaroon ng matinding kabuluhan sa train station. Kalmadong nilapitan ni Saito si Inishi at nagkaroon ng sandaling laban sa pagitan nilang dalawa. Bago pa man tumagal ito ay sumuko si Inishi sa buong kapulisan. Hindi nagtagal ay pinalaya rin si Inishi sa kulungan dahil si Inishi pala ay isang makapangyarihang mafia boss sa China at malakas ang kanyang kapit sa gobyerno. Walang reklamo siyang pinalaya ng Japanese police para hindi magkaroon ng away ang Japan at China. Samantala, kinuha ng gobyerno ang serbisyo ni Cho para kumuha ng impormasyon kay Inishi. Sila Kenshin naman ay masayang nagbabonding at kinagabihan ay kumain sila sa paborito nilang restaurant. Nang mabusog sila ay naglakad sila sa labas. Hindi nila alam na nasa paligid pala si Inishi at ang kanyang mga tauhan para sa kanilang bala. Lahat sila ay may matinding galit kay Batasai. Sinuot ni Yogo ang arm cannon at ginamit ito para pasabugin ang restaurant na kinainan nila Kenshin. Nagulat sila Kenshin at ilan pang sandali ay nagpatulong ang isang pulis kay Kenshin para puntahan ang lugar na pinagsususpechahan nilang pinanggalingan ng pagsabog. Pinuntahan nila ito ngunit wala silang nakita kundi ang isang sulat na nagsasabing parusa. Sinabi ni Kenshin kay Saito na karaniwang ginagawa ito ng mga assassin matapos nilang paslangin ang kanilang target. Sinabi naman ni Saito kay Kenshin ang patungkol kay Inishi na nagtanong kung naglaho na ba ang mga peklat niya sa pisngi. Bumalik si Kenshin sa Kamiya Dojo at nagkaroon siya ng konting ideya kung sino ba ang Inishi na tinutukoy ni Saito. Sila Megumi naman ay tinapos na ang kanilang panggagamot sa mga biktima ng pagsabog. Sa sumunod na gabi habang nagre-relax sila Kenshin at Sanosuke ay biglang may pulis na dumating sa lugar at hiningi ang tulong ni Kenshin. Sinabi niya na inatake ng mga masasamang loob ang dojo ng mga pulis. Nagmadali ang dalawa na puntahan nito ngunit sa daan ay may pulis na nagsabi na inatake rin daw ang bahay ng police chief. Kaya naman naghiwalay sila Sanosuke at si Kenshin para tulungan ang kapulisan. Sa police dojo ay makikita natin ang kapatid ni Inoue Banjin na si Inoue Tenmo na madaling inubos ang buong police samurai. Pagdating ni Kenshin sa bahay ng police chief ay nakita niya ang isa sa mga tauhan ni Inishi na si Hyoko. Bago pa man ito makapanakit ay nilabanan na ni Kenshin si Hyoko. Nagpakita ang dalawa ng kanilang teknik sa pakikipaglaban. Sa isang punto ay gumamit si Hyoko ng mga long-range na atake at inilagan naman ito ni Kenshin. Sa huli ay nagawa pa rin ni Kenshin na patumbahin ang kalaban. Habang nanhihina ay sinabi ni Hyoko sa kanya ang kanyang galit kay Batasai. Pagtapos ay bigla niyang pinasabog ang kanyang sarili dahilan ng pagkasabog ng buong bahay. Sinisi ni Kenshin ang kanyang sarili dahil maraming inosente ang nadadamay mula sa mga taong naghihiganti sa kanya. Si Sanosuke naman ay hindi na naabutan ng panggugulpi ni Tenmon sa police dojo. Inabot na ng umaga sa paglalakad pa uwi si Kenshin. Doon ay nakasalubong pa niya si Inishi sa daan. Sinabi niya na siya na ang nakababatang kapatid ni Tomoe at dahil nasaksihan niya ang pagkamatay ni Tomoe mula sa espada ni Kenshin ay nagkaroon na siya ng matinding galit kay Kenshin. Nagpatuloy si Kenshin sa paglalakad pa uwi habang nanhihina dahil naiisip niya na marami pang mga inosente ang madadamay. Binigay naman ni Cho kay Saito ang impormasyon patungkol sa kinaroroonan ng base ni Inishi. Pagtapos ay umalis siya para kumalap pa ng karagdagang impormasyon. Sa base naman ni Inishi ay dinalaw siya ng Chinese politician na si Wu Heixin para ipaalala ang kanilang kasunduan. Kapalit ng tulong ni Heixin ay ipapamana ni Inishi sa kanya ang kanyang mafia group. Pag-alis ni Heixin ay naalala ni Inishi ang panahon kung kailan sinabi sa kanya ni Tomoe na wala na siyang balak ituloy ang plano na patayin si Kenshin. Kinabukasan ay kinuwento na ni Kenshin killer Kaoru ang patungkol kay Inishi. Kinuwento niya na si Inishi ay kapatid ng yumao niyang asawa na si Tomoe. Sinabi niya na nagsimula ang lahat ng ito nang masaksihan ni Inishi ang aksidenteng pagkapaslang ni Kenshin sa minamahal niyang ate. Nagulantan ang lahat sa kanyang kwento. Imbis na magselos si Kaoru ay nalungkot lang siya sa sinapit ng love life ni Kenshin. Samantala, nahuli ni Inishi si Cho na kasalukuyang ninanakaw ang kanyang espada habang kumakalap ng impormasyon. Imbis na magalit ay nakuha pa niyang asarin si Cho sa kanyang pagkatalo kay Kenshin. Nagalit si Cho at naglaban ang dalawa. Binisita naman nila Misao at Aoshi sila Kaoru para ibigay ang diary ni Tomoe. Ito ay nakuha nila mula sa isang pare na nakapulot nito nang sunugin ni Kenshin ang bahay nila ni Tomoe. Sinabi ng pare na ibigay ito kay Kenshin. Samantala, inimbestigahan nila Saito ang isang lugar na nasusunog. Nagulat sila na isa pala itong patibong ni Heixin para bigyan ng oras sila Inishi sa paggawa ng kanilang plano. Ginawa ni Saito ang lahat ng kanyang makakaya para lumaban hanggang sa makuyog siya ng mga mafia. Sa parehong gabi habang sakay-sakay ang isang hot air balloon ay nagpakalat sila Inishi ng letra na nagsasabing parusa.
Pagtapos ay kinabit na ni Hyogo ang kanyang arm cannon at pinasabugan ang buong lugar. Pagtapos ay nagsidatingan ng mga tauhan ni Inishi para sakupin ang lugar. Nagtulong sila Aoshi at Misao na isa-isang patumbahin ang mga ito. Nandoon rin sa malapit ang tauhan ni Inishi na si Mumioy. Nabuhay pa pala siya matapos matalo kay Batusai. Nagkaroon ng saglit na laban sila Aoshi at Mumioy. Kumanga si Mumioy sa galing ni Aoshi ngunit si Batusai talaga ang hinahanap niya kaya naman ay pinasabog niya ang buong lugar. Niligtas ni Aoshi ang isang residente at dahil dito ay nagtamo siya ng pinsala sa katawan. Pinalitan naman ni Hyogo ang kanyang arm cannon ng arm machine gun at hinanap si Kenshin. Nang makita niya si Kenshin ay agad niya itong niretrat ng mga bala. Mabilis na umilag si Kenshin mula sa mga ito. Pagtapos ay nagsimula na ang laban ng dalawa. Sa huli ay nagawa ni Kenshin na talunin si Hyogo hanggang sa mahuli siya ng mga pulis. Samantala sa Kamiya Dojo ay makikita natin si Inishi na dala-dala ang bangkay ni Cho na natalo pala sa laban nila. Na-realize ni Sanosuke na siya si Inishi kaya naman ay nilabanan niya ito. Gayunpaman mas malakas na street fighter pala si Inishi kaysa sa kanya. Kaya naman ay madali siyang natalo sa laban at nagtamo ng nakamamatay na pinsala. Lumipas ang ilang oras matapos maubos ang mga kalaban ay bumalik si Kenshin sa Kamiya Dojo. Doon ay natagpuan niya na halos mamatay na si Sanosuke mula sa kanyang pinsalang natamo. Sinabi niya na kinidnap ni Inishi si Kaoru. Nag-alala siya ngunit napulot niya mula sa bunganga ng bangkay ni Cho ang isang mensahe na nagsasabi kung saan niya dinakip si Kaoru. Doon ay nagising si Kaoru at sinubukang tumakas sa lugar ngunit agad siyang natagpuan ni Inishi. Tinanong siya ni Kaoru kung matutuwa ba si Tomoe sa mga pinaggagawa niya. Dahil dito ay nagalit si Inishi at sinubukan siyang patayin. Ngunit hindi niya ito tinuloy matapos maalala ang kanyang ate. Kinagabihan ay mag-isang narating na ni Kenshin ang base ni Inishi. Doon ay buong tapang niyang nilusob at nilabanan ang buong puwersa ng Chinese Mafia Group ni Inishi. Maging sila Mumioy at Tenmon ay sabay rin niyang nilabanan. Gayunpaman ay nahirapan siya dahil matitibay ang mga ito at nakakabangon pa rin mula sa kanyang mga atake. Buti na lang dumating si Misao kasama ang Oniwa Bansho para ipaghiganti si Aoshi dahil sa ginawa ni Mumioy. Dumating rin ang mga pulis kasama si Saito. Kahit na hindi pa magaling ay pumunta rin sa lugar si Sanosuke at tinulungan si Kenshin na wasakin ang nakasaradong pinto. Sama-sama nilang nilabanan ang mga kalaban. Pinasok ni Kenshin ang lugar at nagulat siya nang salubungin siya ng mga baril at nahulog sa patibong ni Heishin. Pagtapos ay nabigla rin si Kenshin nang makita niya si Sojiro Seta na binayaran rin pala ni Heishin para paslangin siya. Samantala, nilabanan ni Saito si Tenmon. Sa huli ay nagawa niya itong talunin matapos gamitin ang kanyang signature na atake. Si Misao naman ay nakatagpo na ang nanakit kay Aoshi na si Mumioy. Naglaban ang dalawa. Sa huli ay nagawa ni Misao na talunin si Mumioy matapos niya gamitin ang isang special attack na natutunan niya mula kay Aoshi. Samantala, sinugod na ni Sojiro si Kenshin ngunit nagulat siya nang biglang atakihin nito ang tauhan ni Heishin. Kinamusta siya ni Sojiro at sinabing nagkaroon na pala siya ng matinding respeto kay Kenshin matapos niyang matalo sa laban nila noon. Nagtulong ang dalawa para talunin ang buong mafia. Sa huli ay nagsidatingan pa ang ibang miyembro kaya naman ay sinabi ni Sojiro kay Kenshin na hayaan na siyang ubusin ang mga natirang kalaban. Nagpasalamat si Kenshin at tinungunan niya si Inishi para sagipin si Kaoru. Doon ay sinabi ni Kenshin kay Inishi na naiintindihan niya ang rason kung bakit siya naghihiganti at nakiusap na huwag na idamay ang mga inosente para gawin ito. Hindi nakinig si Inishi at nagsimula na ang laban ng dalawa. Pinakita ni Inishi ang kanyang galing at pinaghahalo ang street fighting at sword fighting. Gayunpaman nagawa ni Kenshin na labanan siya at putulin ang kanyang Chinese sword. Kumuha si Inishi ng bagong espada at maglaban ulit ang dalawa. Sa round 2 ay mas nagseryoso si Inishi at nagawa niya na bugbugin at hiwain si Kenshin. Sinabi niya na kamatayan lang ang tanging kabayaran sa kanyang mga kasalanan. Nagpatuloy ang laban ng dalawa. Sa round 3 ay bugbog sarado si Kenshin sa mga atake ni Inishi. Ilan pang sandali ay nagawa na niyang gumanti. Sa kanyang huling atake ay nagawa niyang patalsikin si Inishi.
Gamit ang kanyang huling lakas ay pumulot ng kutsilyo si Inishi at sinaksak si Kenshin. Hindi na umiwas si Kenshin dahil ayaw na niyang saktan ang kapatid ng yumao niyang asawa. Kumingi siya ng tawad kay Inishi at sinabing hindi matutuwa si Tomoe kung makikita ang mga kabalastugan na pinaggagawa niya ngayon. Kumalma si Inishi at na-realize ang mga sinabi ni Kenshin ngunit biglang dumating si Heishin. Sinubukan niyang barilin si Kenshin ngunit nakita ito ni Kaoru at nagmadali para pigilan siya. Nagalit si Heishin at sinubukang barilin si Kaoru ngunit sinalag ito ni Inishi. Pinrotektahan niya si Kaoru dahil naalala niya ang yumao niyang ate nang makita si Kaoru. Nagalit si Inishi sa pag-iistorbo niya sa laban nila ni Kenshin kaya naman ay binugbog niya si Heishin hanggang sa mawalan ito ng malay. Pagtapos ay nagpasalamat si Kenshin kay Inishi. Hindi nakasagot si Inishi at napaiyak na lang nang maalala na naman niya si Tomoe. Lumipas ang ilang araw ay makikita natin si Inishi na nasa bilangguan na para pagbayaran ang kanyang mga kasalanan. Pinadalhan siya ng isang package ni Kaoru. Naglalaman ito ng diary ni Tomoe. Agad niya itong binasa at nalaman ang katotohanan na talaga palang minahal na ng kanyang ate si Kenshin. Nang matapos basahin ang buong diary ay napakagulgol sa iyak si Inishi at nagsisi sa lahat ng kanyang ginawa. Sa huling eksena ay ginawa nila Kenshin si Tomoe ng libingan. Nagpasalamat sila kay Tomoe dahil naging malaking parte siya sa pagtalikod ni Kenshin sa buhay bilang Botasai. Dahil dito ay nagamit ni Kenshin ang kanyang talento sa espada sa mas mabubuting bagay.